Target on Air Halalan 2025 Special Coverage. Reports at updates ng halalan ihahatid sa inyo ng Target on Air Halalan 2025 Special Coverage ng Target on Air. Eto, 5 araw na lang bago ang eleksyon at kinumpirma mga kaibigan ni Commission Election ng COMELEC Chairman George Erwin Garcia na nagsimula na mga kaibigan na yung yung pagpapadala po ng mga balota. Naabot po sa 7.5 million sa mga local government particular po dito sa NCR At speaking of election dahil sa nalalapit na halalan mga kaibigan, tila mas umiinit ang laban po sa mga iba't ibang distrito sa bansa. At isa po doon sa pinakamatinding tinututukan po ngayon ay yung karera sa ikalawang distrito, kumbaga doon sa 2nd District ng Parañaque City na kung saan lumabas po doon sa pinakahuling SW survey na nangunguna mga kaibigan itong si Congressman Brian Yamsuan laban po sa kanyang katunggali na si incumbent Congressman Gaz Tambunting. Ngunit kasabay dun sa pagtaas po ng kanyang rating, napakarami mga batikos, kumbaga hinahanapan siya ng resibo at kino-question yung kanyang koneksyon dun sa distrito. Ito upang pag-usapan natin yan, alamin natin mismo kay Congressman Brian Yamsuan, kunin agad natin ang kanyang reaksyon. Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon mga kaibigan, si Congressman Brian Yamsuan. Kong Yamsuan, ayon po dun sa pinakahuling SW survey na sinagawa noong April 10 hanggang 14, 2025, kayo po'y lamang ng 23% o halos 50,000 na boto laban po dun sa inyong katunggalin na si Kong Gaz Tambunting. Ano po inyong reaksyon po? At mukhang napakalaking kalamangan nito, Congressman. Oo, ako'y nagpapasalamat, Karex. Unang-una, patingin ko muna ating mga nakikinig ng isang magandang hapon at siyempre, ako'y natutuwa sa ating mga kababayan doon sa kanilang ibinigay na tiwala sa akin. At siyempre, di ba, yung ganyang klaseng suporta ay hindi natin pwedeng ibaliwala at kailangan suklian natin ng performance pag tayo na ang nahalal bilang ikalawang distritong representante ng ating syudad ng Parañaque. At ako'y talagang I'm overwhelmed right now, Karex, dun sa resulta ng survey. At nakikita naman natin sa ground sa bawat ikot na ginagawa ko, sa house to house na ginagawa namin, sa aming mga rallies, talagang overwhelming yung kagustuhan ng tao talaga dun sa pagbabago. At siyempre, yung pag-asang nakikita nila doon sa lahat ng mga programang na ibabana natin sa ating lungsod ay talagang tumatak sa kanila at yun ang sa tingin ko ang naging dahilan kung bakit ganyan kalaki ang ating lamang sa ating katunggali. At ayon din po doon sa survey, kumbaga kayo po yung number 1 choice sa lahat ng 8 barangay sa Distrito 2 po ng Parañaque. Ano po yung naabot na ganitong malawak po na suporta mula po doon sa iba't ibang bahagi po? Ano to, 8 barangay ba na sasakupan ng 2nd District? 8 barangay ang kinakasakupan namin sa 2nd District. Ang pinakamalaking barangay dito ay yung Barangay BF Homes. Sinundan ng Barangay San Antonio. Pagkatapos Barangay Moonwalk, Barangay San Valley, Barangay Merville, Barangay Marcelo Green, Barangay San Martin de Porres. Talagang sa lahat ng barangay na nasabi ko, talagang grabe. Sa bawat sitio kasi na pinupuntahan namin, Karex, sinusuyod ko talaga, pati kasulok-sulukan ng ating mga komunidad. At gusto ko kasing makita at maramdaman ng tao na merong lingkod bayan na handang tumulong sa kanila. And at the same time, Karex, ang gusto nating makita, yung mga problema ng mga sitio. Nang sa ganon, pag nagbabagsak tayo ng mga proyekto at programa, hindi lang yung dun sa livelihood programs at ayuda, kundi pati dun sa tulong infrastruktura, alam natin yung mga proyektong gagawin natin. Nang sa ganon, hindi basta-basta lang yung mga binibigay natin proyekto. Kailangan yung mga proyektong tatatak at makakatulong talaga sa kanila. At ano po yung ginagawa ninyong kakaibang hakbang, kumbaga yung kumpanya, sa tingin niyo na hindi po ginagawa ng inyong katunggali habang kayo naman po tumataas po dun sa mga survey at malaki naman po yung binagsak na suporta kay Tambunting mula po dun sa 44% patungo dun sa 31%. Sa inyong palagay po, ano po kung yung naging dahilan dun sa pagbagsak ng kanyang bilang sa mga botante?
Alam mo, siguro yung programa Carex na binigyan natin. Kasi first of its kind, kasi ako alam mo, ako yung klase ng tao that thinks out of the box eh. So gumagawa ko ng mga programa na hindi pangkaraniwan. Like for example, yung baon program ko. Apa. Isipin mo, nagbibigay ako ng ayuda sa elementarya, high school, senior high school at koleyo na mga estudyante. Nagbibigay din ako ng ayuda sa ating mga seniors na usually social pension lang ang nakukuha nila. Apa. Nagbibigay din tayo ng mga bigay negosyo, dagdag puhunan sa ating mga kababayan na alam mo, house namin, ang dami ko na dadaanan na talagang inaabangan ako dahil natulungan ko sila na makapagbagong buhay. Yung isang nadaanan ko dito sa Barangay Don Bosco, nabigyan ko ng dagdag puhunan. Isipin mo, nagsimula siya sa sari-sari store. Ngayon, nagiging dealer na rin siya ng Magnolia. Ngayon, siya na rin ang nagbibigay nagsusupply ng mga soft drinks doon sa kanilang komunidad, doon sa mga sari-sari store sa katabi nila. Nagsimula sa 15,000 na puhunan, napalago, kumbaga, naging kabuhayan na nila mag-asawa. Wala na silang ibang boss kundi sarili nila. Yung mga anak nila na pag-aaral na, nabibigyan nila ng baon talaga. Kaya nakakatuwa, Carex eh. Talaga yung ganong klaseng mga kwento. Apa. Tapos marami tayo mga solo parents na nabigyan din ng mga iba't ibang tulong, dagdag puhunan, bigay negosyo na nagbabago rin ng takbo ng buhay nila. Kaya ako'y overwhelmed din. Kasi alam mo, di ba, gaya ng sinasabi ko, yung teaching them how to fish, yun ang mas importante. Yung bibigyan mo ng dignidad yung tao na magkaroon ng hanap buhay nang sa ganon, hindi na lang sila umaasa sa bigay ng o sa limos ng gobyerno. Kailangan o ng ibang tao. Ang mas importante talaga is mabigyan mo sila ng pride at self-confidence para mabuhay ng tama sa lipunan. Kasi may may ricochet effect yan sa lahat ng bagay. In fact, ang mangyayari dyan, mabibigyan natin sila ng mas magandang kinabukasan, mababawasan yung mga problema natin sa krimen, yung mga problema natin sa ibang bagay. Kaya magandang epekto para sa atin talaga. Apo, at ito lang kong habol ko lang, taga Barangay San Antonio, sabi niya, Carex, matagal na akong nakasubaybay sa programa nyo. Manalo ka sana, Congressman Brian, para naman hindi kami palipat-lipat ng ospital dahil sa kakulangan ng gamit ng ospital namin. Dito umaasa nga kami sa public hospital. Kaso wala naman daw gamit na pamunuan o yung mahihirap po kumbaga magpapagamot ng matanda o kaya magbabago sana ang Parañaque. Ibig sabihin ko problema pala dyan yung ospital sa Parañaque? Oh, totoo yan. Kaya nga, Carex, alam mo ba't isa pa sa mga dahilan ko ba't ang mga tao dito? Kasi pag ako na ang kongresista ng Eklawang Distrito, mag-i-issue ako ng Hope Card ko. Apa. Yung Hope Card ko, andun na lahat ng details nila, andun na rin may QR code sa likod yun. Nakausap ko na yung 3 ospital dito. Maglalagak ako ng initial na tigda 20 million sa bawat ospital. Nang sa ganon, ililink na lang yung aming software dun sa Hope Cards namin. At dun sa pondo na inalaga ko dun, pagpupunta ang sino mang residente ng Distrito 2 na may hawak na Hope Card, i-scan na lang yung QR code doon, ibabawa ko sila doon sa pondo ko. Lang sa ganon, pag lalabas sila ng ospital, wala na silang babayaran. Apo, at kumbaga samantala namin itong pagkakataon na to, at minsan nasusubaybayan ko doon sa inyong Facebook page, at aalamin po namin, ano po reaksyon nyo doon sa mga pahayag na, kasi ang inyong katanggali na kayo bigla na lamang daw pong biglang sumulpot doon sa distrito ng Parañaque, ano po reaksyon nyo dyan, Congressman? Alam mo, Carex, matagal na ako nakatira dito. Lahat ng anak ko dito na pinanganak. Mga batang Parañaque na halos lahat yung mga anak ko. Dito na sila graduate ng elementary at high school. Since 2001 pa kami nanditong mag-asawa. 1999 namin nabili ang bahay na pinagawa namin. 2001, 2002 kami naglipat dito. At siyempre, tayo naman, Carex, alam mo, maghahanap ang ating patunggali ng lahat ng dahilan upang, di ba? Ako naman may resibo ko dyan. Tignan lang nila yung pagbabayad ko ng amilyar, di ba? Meron naman record dyan sa City Hall. So, basically, doon pa lang makikita mo na yung resibo. Pero, non-issue na yan, Carex eh. So, tutuusin mo, di ba? Ang importante, gaano ka kadali o gaano ka katagal tumira sa isang lugar. Ang importante ka ano yung impact na maibibigay mo sa mga kababayan mo. Kahit dito ka pa pinanganak, kung wala ka namang programa para sa tao, mahirap pa rin yun, di ba? Mas pipiliin mo pa yung bagong salta lang, di ba? Para bigyan tayo ng konting pag-asa dahil meron siyang dalang programa, may plano. Ang problema, Carex, isipin mo, isang malaking problema namin dito, baha. Kahapon lamang, umulan lang dito ng 10 minutes.
hindi na naman madaanan ng mga kalye, samantalang kagagawa lang ng proyekto. So yung mga tao, parang na-frustrate na sa ganung mga sitwasyon lagi. Lagi nilang ginagawa, tapos walang nangyayari. Kaya sumisigaw na rin siguro ng pagbabago dahil dun sa mga nakikita na sa paligid nila eh. Mhm. Hindi mo na maiiwasan yung mga ganong klaseng problema, Karex. Kung makikita mo yung sitwasyon kahapon, naging malaking swimming pool na naman yung dito sa Fortes Creek sa San Antonio. Kaya siguro yung nag-message sa'yo, ganun din siguro yung reklamo niya Apo. dun sa sitwasyon namin dito sa aming syudad. At isa pa, ito sa nilalapit po sa amin, yung Purok 4, Sampaloc, Site 2, Parañaque City, dun po sa barangay BF Homes. Napuntahan niyo na po ba ito? Parang nagre-request yata na house-to-house po doon, na congressman. Oo, nung isang araw po, nagdaan ho kami dyan, talagang sinuyod na namin yung buong Sampaloc, yung Purok 1 hanggang Purok 7, talagang sinuyod na ho namin lahat yan para nang sa ganun, makita tayo ng ating mga kababayan. 4.5 oras ako nag-house to house. Talagang exercise to the max sa akin yun. Pero alam mo, nawawala yung pagod ko pag nakikita ko yung mga taong masaya. Mhm. Nawawala yung pagod ko pag nakikita ko yung mga taong natulungan ko na nabago ko ng konti yung mga kanilang buhay. Apo, at Alam mo, pagka yung puso mo at malasakit mo sa tao, talagang likas sa'yo, wala kang kapaguran pagdating sa pagtulong. Apo, At ako, alam mo, Karex, ako'y tumakbo sa eleksyon ito hindi para na sa posisyon eh. Mhm. Tumakbo sa eleksyon na ito para mas marami pa akong taong matulungan at mabago ang buhay. At yan ang hangarin ko na lang bilang isang lingkod bayan. Ako, wala na akong kailangan patunayan pa. Karex, bilang isang dating mahirap na naging kongresista, naabot ang pangarap, talagang sa akin, ito na siguro yung sukli ko dun sa ibinigay naman sa akin pagkakataon ng Panginoon upang makapagsilbi para sa ating mga kababayan. Apo, at mukhang ginulat niyo yung kalaban niyo kasi sa bilis ng panahon, talagang ibinuhos niyo yung programa congressman eh. Tama ho. Kasi alam mo, ayoko namang mangako ng mga bagay na hindi ko kayang gawin. Kaya yung mga sinasabi ko lang sa kanila, ayoko mag-over-promise di ba? Mhm. Kailangan yung mga proyekto na babanggitin mo, na bibigyan mo sa kanila, yung mga kaya mong gawin. Nang sa ganun, hindi ka mapulaan pagdating ng panahon na pag natapos na yung termino mo, nasaan yung kinikwento mong ito. Di ba? So, nandun tayo sa punto ng pagpapatunay dun sa ating mga sinasabi. Mas importante, sabi ko nga sa kanila, di bali lang din nyo ako makita. Ang importante, nararamdaman nyo ako. Apo. At nararamdaman yung tulong na ibinibigay natin sa ating mga kababayan. Ito, kung habol ko lang, sabi niya yung Karex, pakibulong naman kay Congressman. Kung papalarin po, sana mapalinis po yung creek namin dito sa may riverside sa San Valley para matigil na yung pagbaha at magkaroon daw po ng matibay at mataas na bakod dun sa gilid ng creek at malagyan daw po ng CCTV. Puro yata, basura na yata nakalagay doon. Totoo. Napuntahan ko yung riverside na yan. Gabi. Nakita ko yung sitwasyon. Kaya gagawa talaga tayo ng paraan dyan. Isa yan sa mga unang proyektong titignan natin na talagang aayusin natin. At pagtutuunan ko talaga ng pansin yung ganyang klaseng problema. Kasi ang solusyon talaga sa pag-angat din ng buhay nila is yung komunidad na titira nila maayos. Hindi yung pagkadating ng ulan, nagpas tao halos sa mga dyan, Karex, ang baha. Mhm. Mukhang Kaya magkakaroon na po kalunos-lunos, kawawa yung mga tao. magkakaroon na po ng solusyon yan. Kumbaga, ilang dekada na lang nagiging problema pala yan. Yan, alam mo kasi, Karex, kaya nagkakaroon ng Sabi nga, may isa akong kasamahan na konsehal na tumatakbo din, nakasama sa lineup ko, si Coach Binky Fabis. 15 years na siya nag-iikot sa syudad ng Parañaque. Kaka-house to house niya. Nung nagsimula siya mag-house to house noong 2010 hanggang ngayon sa 2025, walang nagbago sa mga lugar na napasyalan niya. So, andito na yung sigaw ng tao ng pagbabago. Kasi nga, for the past how many decades dito sa aming lugar, hindi na nasusunod yung mga problemang ganyan. So, ang kailangan talaga dito is yung real honest to goodness, good governance. Pero kailangan may kaakibat na effective governance yan, Karex, para nang sa ganun, maitahi natin lahat ng mga programa at proyekto na talagang magbibigay ng panibagong pag-asa dun sa ating mga kababayan. Hindi lang pwede yung mga programa na basta nasa isip mo lang okay na, di ba? Hindi. Kailangan pag-aralan natin mabuti para tatatak sa kanila. Kumaga, different folks, different strokes, di ba? So, kailangan ganun ng
atake rin natin sa bawat sitsyong pinupuntahan natin, bawat barangay. Nang sa ganun, mas makatulong tayo dun sa ating mga lokal na opisyal din na nandito, yung ating mga kapitan, kagawad, yung ating mga lupon, yung ating mga talagang volunteers na patuloy na tumutulong sa ating komunidad upang mapaganda yung ating mga lugar. Apo, at mensahe po sa inyong mga kadistrito at 5 araw na lang eleksyon na, Congressman. 5 araw na lang, malapit na tayong sumakses mga kadistrito. So, kailangan isipin nyo na rin yung gagawin natin para sa ano. Alam mo, ang nakakatuwa dito sa interview natin, Karex, 5 days to go. Number 5 ako sa balota. And 5 more days before ang victory ng aming grupo na Team Pag-asa. So, nagpapasalamat ako sa pagkakataong ibinigay mo sa amin upang mailahad namin itong mga programa at proyekto namin. At wag nila sanang kalimutan na ang boto nila sa akin na iboto para sa pagbabago, boto para sa tao. Ang sabi ko nga lagi, Karex, dapat sa eleksyon na nananalo hindi ang kandidato kundi ang tao. Tama po. So pagka maraming salamat sa Karex sa iyong talagang pagbibigay ng suporta sa ating mga alituntunin, mga programa, mga plano at proyekto. So ako'y nagpapasalamat po sa inyong lahat at malapit na po para sa tunay na pagbabago. Abot kamay na natin to, Karex. Apa, at salamat po sa pagkakataon ng susunod na congressman sa 2nd District, Congressman Brian Yamsuan. Salamat. Diyos mabala sa Indoga, boss. Target on Air, Halalan 2025 Special Coverage. Reports at updates ng halalan ihahatid sa inyo ng Target on Air. Halalan 2025 Special Coverage ng Target on Air. Ito yung taga-barangay San Antonio, Parañaque City, abay nakatutok sa atin, no? At napakadaling lapitan, Karex. Ilang beses na kaming humingi po ng tulong, hindi po kami nabigo kay Congressman Brian Yamsuan. Yun ang kagandahan dun sa mama. Kumbaga inilapit niya yung sarili niya kay Juan de la Cruz. Sa madalit salita, eto tanggapan ko, eto si Brian Yamsuan, ano kailangan mo, wag na natin pag-usapan. Kung kinakailangan ngayon ibigay namin, ibibigay po namin ha. Kaya nagulat yung kalaban Hindi niya sukat akalain na ganong kabilis na isagawa ni Congressman Brian Yamsuan. Target on Air, Halalan 2025 Special Coverage. Reports at updates ng halalan ihahatid sa inyo ng Target on Air. Halalan 2025 Special Coverage ng Target on Air.